1993, nilabas ni Honda yung CB500 Twin. Tinawag siyang Twin kasi 2-cylinder siya. Wow. And then 2013, nilabas naman yung CB500F. And then ito na nga siya. Binago niya na. This is the all-new CB500F. This CB500F is powered by a 471cc inline 2 or parallel twin engine with 8 valves and liquid-cooled dual overhead cams that produces 46 horsepower. So, saktong-sakto na po yung power niyan. Para sa daily riding, pwede na rin spirited riding dahil maganda naman ang kanyang power to weight ratio. So, mostly, ang binago lang naman ni Honda is yung kanyang looks. So, from the CB500 family, ito yung unang-una, CB500F, which is the naked version, sport naked. CBR500R naman yung sport version. Isa lang yung engine nila and halos same frame. And then, the CB500X, ito naman yung sport touring adventure ng CB500 family. Tapos, yung last is the CMX 500, which is the Rebel 500, yung cruiser type. So, meron tayo dito. Ito yun. Yung Rebel 500. Ito pong CB500F, kitang-kita naman na futuristic yung kanyang design. And sporty. Kikita yung kanyang face pa-V. Sharp yung kanyang headlight, yung kanyang front face, and aggressive. So, makita natin yung park light niya dito. So, para siyang mukha ng superhero or ng robot, ganyan. So, kita yung mga sharp edges niya. Kahit nga dito, makita mo dito sa side fairing nyo, parang silhouette din siya din, parang design din siya, parang may bala dito. So, overall look niya, maporma naman sporty. Yung tank niya, sporty din kasi meron kang placement ng tuhod dito. Yung likod niya, sobrang sharp nung shape niya. Tapos, pang CB yung likod niya. Taillight niya is LED na rin. Activate natin. Yan. So, full LED na yung mga ilaw niya. Pakita natin yung brakes. Headlight niya is full LED na rin. Yung instrument panel is negative, naka-negative LCD na rin siya. Same din sa mga lahat ng CB, same din sa CB500, CB650R and CBR650R. Maganda rito, meron na rin siyang Honda Ignition Security System or the HISS or HISS. So meaning niya, yung susi nito, hindi pwedeng ma-duplicate basta-basta dahil meron siyang immobilizer. So same na rin sa mga kotse, yung technology niya. Wow! Maganda rito guys is 471cc siya na parallel twin. Stainless na yung headers niya. Tapos, napakatipid sa gas kasi nga 2-cylinder lang. So, i-compare mo siya sa mga 4-cylinder, mas matipid pa rin to. Kaya nito mag 28 km per liter. Tapos, yung fuel tank capacity niya, imagine 17 liters. So, i-times mo yun sa 28 km per liter. Ganun kalayo yung mararating mo dito. Yung gulong niya is Michelin Road. Ang sukat niya is 160 by 17. Yung harap niya is 120 by 17. So, talagang malapad na yung kanyang gulong. And napakaganda ng Michelin makapit yan, guys. Nagustuhan ng ating OBR yung lapad ng seat niya. Compare mo kasi sa mga Kawasaki, di ba? Sa mga sport naked na iba. Manipis ito mo, isang dangkal. Yung lapad ng seat niya, nagustuhan ko pa dito, guys. Pwede kang maglagay ng helmet. So, paano kung maglalagay ng helmet? Dito mo siya ilalagay. Yan. So, dalawang ang pwede mo lagay na helmet sa kanya. So, ito, meron tayong full face helmet dito. Ang gagawin nyo lang para magamit nyo itong sabitan ng helmet na kasama dito sa CB500F, isasabit mo lang yung isang strap dyan. So, dalawa po yan. Pwedeng dalawang helmet kasama ng OBR nyo. So, nagamit namin to nung nagpunta kami sa Makina Moto Show. Ito yung ginamit namin service. And then, pag park namin, hindi na namin kailangan buhatin pa yung helmet namin. So, babalik na siyang ganyan. And then, ayun na. So, ganyan yung tsura niya. So, hindi mo na po kailangan bitbitin yung helmet mo. Kapag pupunta ka sa mall and well secured na yan kasi napakatibay ng strap na kinakapitan niya. Sa kabila, pwede mo pa siyang lagyan sa pang helmet. Yun naman ang kagandahan na kasi ng big bike na ganito. Practical siya, pwede siya pang commuter kasi it's expressway legal, di ba? 471cc. Sa mga ganitong big bike, wala ka talagang under seat storage or wala kang sabitan kung saan. So, kudos to Honda. Napakagandang idea na naisip nila na maglagay ng sabitan ng helmet. Kailangan po natin yan kasi ako nahihirapan ako. Di ba, usually kapag naka-big bike ka, bibit-bitin mo yung helmet mo sa buong araw. For example, Makina Moto Show, mga motorcycle expo, kailangan mong buhatin yung helmet mo. Buong araw nakakapagod yun kasi mabigat din yung helmet eh. Ayan, napakababa lang niya.
Ang seat height lang nito guys is 31 inches lang. So kita nyo naman, hindi tayo masyadong tiptoe. So kalahati ng paa natin ay nakalapat naman sa ground. And ang kagandahan nito guys, napakagaan lang. It weighs only 189 kilos. So pag ginaganyan-ganyan mo siya, parang normal na motor lang siya. Parang hindi mo maramdaman na isa siyang big bike. So pakita ko naman sa inyo yung riding position. So medyo upright tayo. Hindi sobrang diretso at hindi sobrang yuko. So pakita ko sa inyo pag totally upright, ganito. Sa mga adventure bikes or sport touring, sa kanya medyo lean forward ng konti para sa mas magandang riding position pag sa mga twisties and cornering. So pag tutulak nyo naman siya, dahil nga 189 kilos lang siya, yan. More on the lighter side para sa isang 500cc big bike. Madali lang siya itulak-tulak. Ayan, magaan lang siya guys. So hindi kayo may intimidate. So itong bike na to ay very good para sa mga beginners dahil sa kanyang low seat height and kanyang lighter weight comparing sa iba pang 2-cylinder big bike na nasa above 400cc category. Then, ito meron siyang separate fork function, big piston, Showa, front fork suspension, haba, no? So, bakit separate function fork or SFF? Ang meaning nun, magkaiba sila ng function, isa sa damping, isa sa rebound. So, maganda naman yung kanyang ride sa aking pagkaka-testing. Maganda yung kanyang play. Sa likod naman ay monoshock na may 5-stage preload. Ayun. So, adjustable yan, preload yan. Pwede mong timplahin. Depende sa iyong weight at kung madalas ka mag-back ride. Front fork, kulay bronze. Yung makina niya, kulay bronze din. Pares halos ng CB650R. Very classy. Yung subframe niya nakatago dito. Mayroong fairings, naka-cover. ABS front and rear. Disc brake din yung likod niya. Ang ganda ng mags niya. Parang same din naman sa CB650R. Same din yung itsura sa Fireblade. Tapos naka-radial Nissin 4-pot caliper siya. Na dual disc and dual calipers. Kaya maganda yung preno niyan. Ito naka-total cable pa siya. Tapos naka-axle, brake master siya. And then adjustable yung kanyang brake lever. Para sa akin, sulit yung features nito dahil ang presyo nito is 379k. And halos lahat na ng features na kailangan mo nandito. And syempre nga pala, sound check na rin natin, no? Kung ano ba yung tunog ng 2-cylinder na 471cc. Stock exhaust pa to, guys. Yun. So yung makina niya, tahimik na tahimik at smooth na smooth. Rev natin. Yun. Yung red line niya, by the way, is hanggang 8,000 RPM lamang ang kanyang red line. So hindi siya masyadong ma-RPM pero it's a good thing dahil ang meaning nun, mas matipid sa gas kasi low RPM pa lang makukuha mo na yung gusto mong torque sa kanya. Makapag-ride ka na ng mas maganda-ganda. Relax yung makina. Hindi mo kailangan puwersahin para bumilis siya. Suotin natin ang RST gloves natin, no? Napakaganda. Ganda ng white gloves. Tapos partner niya, imprint jersey na kulay white and black combination. Ayun, angkas natin si Macy's sa likod. Para may taga-kurot. Pag mover sa bagal, ganda ng daan. Maluwag na maluwag. First ride natin to guys sa CB500F 2023 model. Ito yung naked version ng CB500X na Adventure tsaka Rebel 500. Pare-pares ng makina, 471cc engine, parallel twin. May makikita nyo kung gaano karaming load natin. Load natin, oh. Sana all. 29,999. Grabe sa load. Sana all. Ayan. So hiniram lang po natin to. Hindi sa atin to. For review lang. And grabe yung araw. 11:30 ng tanghali. Good luck. On the way tayo ngayon sa Makina Moto Show sa SMX. Yung engine pala nito is almost square. Meaning halos pares yung bore and stroke niya. Kaya tawag dito square engine. Kaya very balanced. Maganda yung performance, oh. Hindi siya ma-vibrate. Mas pinili ko na dumaan dito sa Harbor Link dahil dito mas konti dumadaan. Sa Skyway kasi mas marami, medyo marami talagang traffic dun. And ayun, tumatakbo tayo ng 100 and yung kanyang engine napaka-smooth. Wala akong maramdamang vibration. At 6 gear, relax na relax yung makina. Handling niya napaka-nimble, konting
Counter steer mo lang. Ayan o. Niligo na siya. With only 189 kilos total weight. Tsaka ang kagandahan nito, matipid sa gasto. So later on, maalamin natin yung kanyang gas consumption. Pero according sa manual, nasa 28 km per liter. Grabe, no? Halos para ka lang din naka lower cc, mga 250cc ganyan. Ito na yung lightest sa CB500 family. Ayan, yung panel niya kapares din ng CB650R tsaka CBR650R. Sa panel nila yung parang inverted LCD. Yung ride niya napakaganda ng suspension on the softer side. Pag may mga alon-alon yung kalsada, ano, parang nag-glide lang siya. Meron nga pala itong 5 adjustable preload settings. Yung harap niya naka-inverted Showa. And ngayon yung last day ng Makina Moto Show, third day. Yan, ang dali ng shifter niya. Malambot din sobra yung clutch. Kaya maganda to sa traffic. Ayan, above 6,000 RPM, medyo ma-vibrate na siya. Marinig mo na yung vibration niya. Ayan, may mga nakamotor din, oh. Papunta rin ng Makina Moto Show yan. Ayun, ganda ng play talaga ng suspension niya. And ito, very good to for beginners dahil yung power niya sakto lang para sa city riding, long ride. Hindi ka tatakutin, hindi ka bibiglayin ng torque niya. Pero pwede mo na rin naman siyang gamitin for spirited riding. Kung experienced rider ka, pwede pa rin naman. Maganda lang dito, matipid sa gas, hindi siya sobrang bigat. And yung price niya, reasonable for 379,000. Meron ka ng expressway legal. Magpagpatentero si kuya. Ang ganda nito, pang service pag mga naked bike talaga all around eh. Pwede mo pang service sa city, sa traffic. Madali lang kasi yung singit-singit to eh. Mas maiksi yung wheelbase nito compared sa Rebel 500 and sa CB 500X. Kaya mas madali mo siyang isisingit sa traffic. Maganda yung quality ng foam niya, malambot. At pag may backride ka, mas bumababa pa yung seat height niya. Kaya marami nahuli oh. Acceleration wise, meron siya ibibigay na magandang hatak. Very stable. So above 8,000 RPM, galit na yung makina niya. Try natin yung singit. Yan, madali lang mag-filter oh. Try naman natin yung handling niya. May konting likuan dito. Madali talaga siyang iliko. Ayan, nagsalita na si OBR, di raw masakit sa puwet at tama yung lapad niya. Unlike do sa ibang mga naked bike, no, patulis yung, masyadong manipis yung seat. Yan, so kung mga backride nyo ay ayaw ng speed, matutuwa sila dito kasi very smooth lang yung arangkada niya. Although sa mga bigger, mga higher cc naman, okay lang naman din na kahit malakas, basta nasa throttle control din ng rider. Pero minsan kasi di mo pipigilan na mapapapiga ka ng medyo mas malakas-lakas eh. Kaya medyo makakagulat talaga minsan, lalo pag mga 1000cc. Ayan, lalo sa mga sisimula pa lang, talagang minsan mahirap, hindi pa natin master yung throttle control. Minsan mabibigla natin yung arangkada. Lalo pag nag-green light na, minsan magugulat ka. Gusto ko yung all black na handlebar nya. Sobrang minimalist and machong-macho yung dating, with matching shiny red tank. Yung laki ng handlebar, parang same sa CB650R din, yung layo. Hindi siya sobrang wide. Sakto for Asian riders. Ayan, pwede na tayo pumasok dito. So in conclusion, para kanina ba tong motor na to, itong CB500F, ay para sa mga practical na tao na hindi mo naman kailangan ng tunog ng inline 4. Ang kailangan mo lang talaga is makarating ka from point A to point B in a practical way kasi yung presyo niya, 379k, is practical para sa isang Japanese bike which is a Honda, tapos 471cc which is expressway legal. So kung bawa papasok ko sa trabaho or kailangan mo mag-travel mostly using expressways, so ito yung bike na para sa'yo. Not to mention, mababa yung seat height and magaan para sa isang big bike. Pwede sa mga lady riders, pwede sa mga beginners na gusto mo mag-step up. For example, kung nanggaling ka sa mga lower cc, lower displacement, gusto mo na mag-level up, ito yung isa sa magandang stepping stone.
So, nung ginamit ko siya, nag-enjoy ako sa kanya. Surprisingly, nag-enjoy ako kasi, di ba, ang akala natin pagka naka 4-cylinder ka, yun dun lang yung masaya. Pag naka 650cc or 1000cc ka, dun ka lang mag-enjoy. Hindi eh. Pag talagang hilig mo ang pagra-ride, tapos premium motorcycle yung gamit mo, kahit na 2-cylinder lang at lower displacement, hindi siya 1000cc. Kung 471cc, 500cc, mag-enjoy ka pa rin talaga sa kanya kasi alam mong well-built yung gamit mo motor, maganda yung suspension, maganda yung preno, maganda yung upuan, maganda yung quality ng mga switches. And for a long time, gagamitin mo to ng mahabang panahon na hindi ka bibigyan ng problema. Matipid sa gas, kaya napakaganda nito pang long ride. Nagamit naman natin siya pang araw-araw, pang daily commute, and ang masasabi ko, talagang sulit itong motor na to. And highly recommended to sa mga gusto mag-step up into the world of big bikes.